My sourceless water, from yin and yang, arises two sides. From land and sky emerges the divine. My yin-yang fish. Ito naman mga bok ang halimbawa ng mouth. Kanji ng mouth yan. Square. Ayan. So nakatungo siya pababa. Ayan mga bok. Oh. Nakatungo siya pababa. Malaki din tong bato na to mga bok. Ganyan. So sa marker na to mga bok, dalawa ang gumagamit na yan. Yung shape ng square ano. Yung west metal at ang earth element. Sa bagong trigrams ang gumagamit ng earth tatlo. Sa 45, 225 at sa center tatlo sila ang gumagamit ng earth. Sa lumang trigrams naman dalawa lang, northwest at north. So titignan natin doon kasi nakaharap tayo southwest. Ayan, 225. So ibig sabihin ng marka na to mga bok, code 5. Kasi ang alignment na ginagamit 45 at 225. Bagong trigrams mga bok. So dahil may alignment ito na 45 at 225, ibig sabihin yung marka na yan yung center. Dahil ang gumagamit nito ang earth. Ganun ang pag-decode niyan mga bok ano. Earth element yan ang ginamit, hindi siya sa west. So yun ang tatamaan ng pagkumpas natin mula dito. So ibig sabihin yan yung center. Pero titignan natin kung yan bang bato na yan ang magiging center sa hukay o sentro lang siya sa hukayan. Pababain lang natin to mga bok. So ayan na mga bok. Ito yung nakaharap doon sa 45. Yan. Ayan. Confirmation mga bok. Ayan, letter D na nalalagyan ng tubig. So old kanji character ng mouth yan mga bok. Yun ang ginagamit nila, yung square na yun, ang bagong kanji character ng mouth. Ito naman ang lumang karakter. Isa rin to sa halimbawa ng metal element mga bok ano. So sa mga baguhan pa lang sa channel ko, lahat ng butas na nalalagyan ng tubig, kahit anong tsura pa yan, basta nalalagyan ng tubig, metal element yan. So ang tawag niyan, heaven and lake. Para mas maiksi, gagamitin na lang natin ang lake marker. So nasa 225 to. Gaya ng sabi ko, sa bagong trigrams, tatlo ang gumagamit. 45, 225 at ang code 5. Sa 45 may mouth. Confirmation ito. Earth element. Dito sa harap, ayan, may makita kayong C. So, Imperial Regalia Code, ang gemstone, ayan, C yan mga bok, ano. Ang gemstone at ang gates. Hindi mag-i-exist yung marka na yan mga bok kung wala naman yan sa itinago nila. Meron dito isa mga bok, ayan. Tapos, may malit na marka, ayan o. Isa to sa mga halimbawa ng ano mga bok, ng down. Yan. Yung dash tapos tuldok. Down or below. Saan tayo magda-down? Sundan lang yan natin yan mga bok. Kung saan yan nakatungo. Yan yung sundan natin. Ito ang tinutukoy ng down yan mga bok. Maliit, sobrang liit. Tingnan nyo yung ano ko daliri mga bok. Halos kasing laki lang ng daliri ko. Ito naman yung ano natin mga bok, target. Ayan o. Kasya naman yung daliri, yung butas. So dito pa lang sa mga marka na itong mga bok, alam na natin kung ano ang nakatago. Meron tayo ditong metal kasi nalalagyan ng tubig. So isa na to sa nagpapahiwatig kung anong nakatago dito. Metal. Ito rin metal. Dito sa harap yung gemstone. So nakasaad doon sa marka na yon na ang target natin sa pagkumpas, yan yung center. So nakasaad naman dito sa bato, center. Pero in front. Kasi yung C nasa baba.
Tandaan nyo yan mga bok, pag ang C nasa baba lang, in front yan. Pag umabot yan dito sa taas, pababa, yung C na nasa taas, travel. Yung C na nasa baba, in front. Kaya na nagiging travel in front. At dito naman mga bok, ito yung ginamitan nila ng isa naging method mga bok, lumang trigrams naman ang ginamit nila. So sa south, ayan, earth element. Sa mga baguhan pa lang, meron ako niyan sa, naipaliwanag ko na yan doon sa chamber inside the rock, year end, sa year end pala, yung Isinagi method. So earth element yan mga bok, dito sa south, dito sa north, dapat may metal tayo. Sa lumang trigrams, ang metal na sa south at southeast. Confirmation din yan mga bok, metal element. Sa bagong trigrams, yan yung wood element yan, yung bundok na ganyan yan. So wood, dito naman sa west, may metal. Sa 45 degrees naman, naandun yung mouth, earth element din ang gumagamit. Bagong trigrams din ang ginamit dito nila mga bok. Hindi nila ginamitan ng Isanagi. Confirmation na nasa 225 sa bagong trigrams. Earth element din ang gumagamit niyan mga bok. Yung mouth. Old kanji character ng mouth yan mga bok, letter D. Nasa center. So ang nakasaad naman dito, in front, yung C. So pag maghuhukay na, so ang gagawin nating center ito. Kasi in front, isagad natin dyan, papunta tayo dito. Kung magsukat man kayo ng 5 by 5 feet, so ang mangyayari, mula dito sa center na to, ito, yung sa gates, magsukat lang kayo ng 2.5 papunta dito, 2.5 naman papunta dito sa kanan. Tapos dito sa harap, siya yung gagawin nating center. Center sa hukayan natin, hindi siya yung center ng hukay. Sa paghuhukayan lang. Kasi nakasa doon in front. So nakuha nyo na ba mga bok? O naguluhan na kayo? So yun mga bok, dito pa lang sa mga marka na tong mga bok, alam na natin kung ano itinago. So gemstone at metal. So wala pang nakasabi kung anong klaseng metal. Malalaman natin yan pag hinukay na to dito. So nakuha nyo na ba mga bok? Yung mga dati nang nakasubaybay sa channel ko, hindi ko na magugulo ang isipan nito eh. Mahirapan na akong guluhin yung isipan nito. Pero yung mga bago pa lang sa channel ko, ito yung gugulin natin mga bok. Ito sila yung guguluhin natin. So ito naman mga bok, shaft ng dalawang item. Kasi dalawa. So yung shaft nandito. Yan, bababa. Mga bok, kuha nyo na. So nakatakilid siya ng konti. Katulad din doon. Yan, nakatagilid din yan papunta dito. Dito yan nakaharap. So dito naman nakatagilid. Kaya yung shaft na yan nandun. Kasi ang nakasa doon sa code C, in front, nasa in front yung gates ng stone. Imperial Regalia lahat yan mga bok. Yung stone lang ang ginagamit ko minsan kagawa ng, ayaw kong sabihin yung, yun nga, yung gemstone, ayaw kong sabihin na stone lang yung sinasabi ko. Pero yun sa harap. So sana kuha nyo na. So ito yung bato na yan mga bok. Ayan, hinati yung bato, may isang maliit. Bali tatlo yan, dalawang malaki, isang maliit. Meron din sa gitna nila maliit na bato. Ayan, meron din isa buo, may ulo. So ito yung mga surface inventory mga bok, yung bilang ng deposito na tinago nila dito. So meron tayo dito yung maliit, isa, nandun yung pangalawa, nandun yung pangatlo. So sa malaki naman, itong malaki hinati yung isa kaya naging dalawa. So merong big, merong medium kasi hinati. Ito buo. Ito naman ang pagong na tulog. Tulog na yan mga bok. So ito naman bok ang halimbawa ng code C na may dot. Ayan nakatawag na C. Pero pansin nyo, straight to mga bok. Ayan. Straight to,
naka-curve. Dito naman, ayan, naka-curve din. So yung C na yan mga bok na may tuldok in front, isiniksik yung mahabang linya na yan, yung isiniksik sa literang C, kasi ang tinutukoy niyan dito sa baba. Kasi ang code ng ano na doon mga bok, ang code ng LAD, no, yung letter D, di ba? Sabi ko, rack, mouth, at in front kasi naka-wall. So sabi nito na yung rack in front. Etong marka naman, yang C na may tuldok in front din. Kaya isiniksik yung linya na yan, yung straight line na may tuldok, kasi ang tinutukoy niyan under. Kasi kung wala yung ano na yan mga bok, wala yung mahabang linya, yung kanji ng under, magtuturo din yan dito sa kabilang bato. Ito, ang nakasaad dito, rack in front. Ito naman, magsasaad to ng yung item nasa in front. Ibig sabihin, silang dalawa nagtuturuan. Kaya, ang ginawa nila, isiniksik yung kanji character ng under. Ito yung magsasaad na yung item nasa dito sa baba. Tandaan nyo mga bok, yung C na may nagkataob na may tuldok in front mga bok ha. Kaya isiniksik yung under para sabihin dito lang sa baba. Wala sa mismong diretso, rekta dito. Wala dito. Kasi magtuturuan tong dalawa na to eh. Kasi ang nakasaad dito, rack in front. Ay rack, mouth. Yung in front kasi nasa wall. So magtuturuan tong dalawa. Kaya isiniksik yung under. Bantayan yung mga code C na ganyan na may tuldok mga buka in front dyan. So kagaya nito mga bok. Ito. Pansin nyo ba to mga bok yung C dito? Yan, malaking C. Yan o, isiniksik din yung under. Kasi ang ibig sabihin ng tuldok na to na nasa loob ng C, in front. So yun yung sinasabi ko sa inyo mga bok. In front ang ano nyan. Pero hindi dito sa in front ng marka no. Nandun. Ibang bato ang tinutukoy. So isiniksik yung under sa in front na marker. Ito. Kaya ito in front pero sa baba. So yun din yung sinasaad ng mga bok. Yang mga kotse, bantayan nyo tong mga ganitong marka mga bok. Yan yung sinakataob na may tuldok in front. Ginawa nila tong straight para sa code naman ng under or below or down. Kaya ang decode niyan under in front or below or down. So nandito yung sunken deposit. Ginawa siyang pagong ulo niya. Kasi yung isang palad na pag tinagilid. Pagong natulog kaya yung deposit niya nandyan lang sa gilid niya. May isang deposit dito. Ano mga bok, may 6 na deposit. Gaya ng sinabi doon. May 3 malaki, may 3 din maliit. So puntahan natin yung mga code ng maliit mga bok. Kasi ito yung mga paborito ng mga kapwa nating treasure hunter na baguhan yung mga maliliit na deposit. Puntahan natin yun. At ito ang isang halimbawa ng ano mga bok. Tori E marker. Parang pie sign siya, titignan na kaganyan mga bok. Ayan o. Parang letter K din. Marami sa decoder dito sa YouTube na nagsasabing letter K daw. Pag tinitignan natin ganyan, no, letter K. Pero since nakatayo yan, ayan. So pagka ganito naman mga bok, nasa wall, nasa nakatayo, Tori E marker yan. Ang ibig sabihin yan, magta-travel tayo. Kasi may item na dalawa. Hindi yan distance mga bok. Ayan o, mahaba, maiksi. So may dalawang, itong marker na to, nasa harapan niya yung dalawa. Hindi yan distance. Magta-travel lang tayo nito mga bok. Pag nakakita kayong parang letter K, ayan o, pie sign. Pag nakita nyo yan sa wall na nakatayo, ibig sabihin nyo mag-travel. Walang given na distance yan mga bok. Mag-travel ka lang hanggat sa makasumpong ka ng marker. Yun yung Tori E marker. Hindi yan letter K. Gaya ng mga sinasabi nila letter K daw.
So hindi yan letter K mga bok. Tori A marker yan. So yung marker naman na yan ng mga bok, hindi pa natin alam kung magbasag ba tayo o maghukay. Doon na natin malalaman yan sa kasunod na mga marka naman na itinuturo ng bato na to. Tandaan nyo mga bok ang Tori A marker. Pag nakatayo yan, travel. Pag nasa floor naman yan, so magbasag na ng bato. Huwag yung marker ha. Hanapin nyo na lang yung mga karagdagang marka na magbasag kayo, mga intersign o kaya person. So hanapin nyo yun. O kaya yung mga letter D. So yun yung hanapin nyo. Kasi at huwag na kayong lalayo sa marka na yun. Pag naka-slope naman, tapos nakahiga siya, so wag na kayong lumayo. Pero pag nasa slope na kalagay, pero ganyan nakatayo, so travel din konti. Pero ito pang malayuan to mga bok, walang given na exact distance, pero doon kayo titigil pag nakahanap na kayo ng marka. So yun ang Tori A marker mga bok ha, tandaan nyo yung Tori A marker. Pag nakahiga yan, magbasag kayo ng bato, hindi kayo maghuhukay sa lupa no. Baka makita nyo to sa dry area, tapos gagamitan nyo ng ikot-ikot na mga detector, tapos nakapaghukay kayo. So wag kayong maghukay, binabasag yung bato niyan. Hanapin nyo lang yung mga karagdagang marka kung saan nyo babasagin, kung saan yung entrance. So yun, sana nabigyan ko kayo ng kaunting paliwanag dito mga bok, at sana naintindihan nyo ang Tori A marker. Hindi yan letter K. Mas maganda pa sabihin nyo pi sign, kasi parang pi sign naman talaga yan, pero Tori A marker yan mga bok. So ito yung mga maliit na marka mga bok, ay maliit na deposito. Ito favorite nyo to eh. Pero ito naman ang code ng Imperial Regalia, sword. So kung natatandaan nyo pa to. Tandaan nyo pa ba mga bok itong marka na to? May katabing person, ay karugtong na person. So ito naman mga bok ang tawag nito, ang marker ng mga small deposit. Ayan, kasya yung apat. Mga naka-concave na kasya yung apat na daliri. So dodokotin. Doon na natin malalaman yan kung gaano kalalim pag naghukay na, kasi may mga sukat yan. So pag nakita nitong ganitong mga marka mga bok, wag na kayong lumayo ha. So ito naman magdidepende to sa given kung saan yung direksyon ng paghuhukayan. So since ito may kasamang person, so sa mga baguhan pa lang kung saan ka nakatayo, doon ka maghukay. Ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. So yung mahabang linya na yan, Imperial Regalia code ng metal, ay sword. Yang sword, ito naman ang yen sword. Barita, ito naman mga jewelry at gold coins kasama na yan sa yen metal. Dagger type marker, akasya yung apat, so ibig sabihin mababaw. So dito ang person, andyan yung person mga bok, ayan o. So ang paggamit ng person na yan mga bok, mahabang linya yan, nakaganyan, mahabang linya. So tatayo lang tayo. Titignan natin yung dagger type, hindi yung mahabang linya mga bok ang gagawin nating pointer. Ditong dagger type kasi ito yung dudukutin eh. Nandito yung item. Tatayo lang tayo dyan sa harap. Hanapin lang natin yung mga pointer. So katulad nito. Ayan mga bok. Ito yung pointer niya pang centering, pang cross line niya. Ayan, malapad yan mga bok. Ito din malapad din yan na. So ito yung gagawin nating pang cross line, pang centering. Ayan. Yung shaft nandito sa harap. May isa mga bok, ayan o, kasya yung isang daliri. Yan, kasya yung isang daliri, ayan o. 1. Ito naman ang shaft. So naka-wall yan, ibig sabihin nasa harap. At ito ang code mga bok. So napakita ko na to, na-explain ko na din to. So para sa mga baguhan, itong code na to, ayan naka-V. So ang gumagamit nito, fire element, sa pointer, sa person, at sa code 5. Oh, silang apat ang gumagamit niyan. So dahil wala tayong alignment sa north south, tanggalin natin ang fire element. At dahil wala tong pinapoint, tanggalin din natin yon. So ang mangyayari, ang maiwan ang person at ang code 5 o center. So ito na naman, pumasok naman si code 5. So dahil sa may person ito at may person din dyan, yung Y na sinasabi nilang Y.
So nakasaad doon person, by person din dito, nasa center. So ibig sabihin, diyan tayo mag-umpisa sa dagger type. Yan yung gagawin nating unang ano dito pang linya. Isunod natin yan. Tatayo lang tayo mga bok kasi may person dyan. Ito yung gagawin nating center sa dig site. Kasi may person din. Yung shop naman nasa harap. So pag naghukay na, so ito yung gagawin nating center sa paghukayan, hindi sa huhukayin. So dito lang sa harap yan. So kung 5x5 o kung ano man sukat, hatiin nyo lang dito sa gitna. Papunta dito. Halimbawa 4x4. So dalawang pie dito, dalawang pie din yan para nasa gitna yan. Sakto naman doon sa ano, para pang cross line. So yun ang gamit ng person at code 5. Yung person din na yan. So yung tandaan yung mga book, yung kasya yung apat na daliri no sa mga naka-concave. Ibig sabihin nun maliit. So yung code na yan, yung Imperial Regalia code ng sword at ang dagger. So alam na natin kung anong nakatago, puro metal, barita at mga jewelry kasama na ang old coins. Kasi yun lang naman yung kadalasan nilang inaano mga gemstone, old coins, barita, mga powder. So kasama sa young metal yun, yung mga powder. Yen metal, finished product na nang galing dito sa young metal. Yang, yen. Kaya pasok si yen yang. Ano mga bok? So naintindihan nyo na ang existence ni yen yang. So puntahan natin yung isa pang maliit. So ito na mga bok, ang isa pang maliit. Malit na deposit. Lagi niyong tandaan mga bok ha. Ayan o kasya yung apat na daliri. Nasa in front. Pero hindi tayo pupunta doon kasi nakatingala yan mga bok nandun. Nakaharap yan doon sa ano sa taas. Ito lang yung sundan natin. So meron dito ay wala na. Ay ito pala. Hiliwa na kasi mga bok. So ito meron dito kasi dalawang daliri guhit. Ito naman mahaba, ito maiksi. Tapos ayan item. Tapos dito ang enter sign. Yan, enter sign yan mga buka, mirrored o reflection ang ginamit, mirror. Kasi dapat ang ano nito mga bok dito yan, pag ganyan. So binaliktad mirror. So ang basa naman nito mga bok, mag-umpisa tayo dito sa kanan. Mula sa kanan pababa, papuntang kaliwa. Taas baba ang basa nito mga bok, papuntang kaliwa. So mula dito, meron ditong 2 yung item. Tapos ito yung enter, binaliktad. So ibig sabihin gagawin natin tong distance, gagawin din natin tong may dalawang item tong dala, pero gagawin din natin tong distance para dito sa isang code na to. Dito lang sa harap mga bok. Yan. Kasi yung apat, ibig sabihin maliit lang yan. Tingnan nyo yung ano natin mga bok, compass nung nakaharap tayo sa west. So pupunta lang tayong east. Kasi yun nga sabi ko sa inyo, dalawa ang gumagamit niyan, ang earth at ang metal, kaya nasa west yan. So pagpunta natin dito sa east, pagharap natin dyan, nasa west yan, diba mga bok? So isang palatandaan yan mga bok, metal na naman ang itinago, metal. So may dalawang item entrance. So yung isa nandun sa kasukalan. Hindi ko na pupuntahan yan mga bok. Masukal na. Tsaka dikod-dikod lang naman tayo dito. Kasi hindi naman ako may ari ng lupa na to. Tsaka na lang natin puntahan kung amin na to. Ano mga bok. So yun lang muna. Pinakita ko lang sa inyo yung mga maliliit na marka. So meron pa tayong idadagdag dito sa mga maliliit mga bok. Ano? Hindi lang to. So mga iilang marka lang, iilan lang to sa mga marka ng maliliit. So ito naman mga bok ang magandang halimbawa para sa Imperial Regalia code ng sword at ng mirror.
So familiar na kayo sa code X1 mga bok, ano? Ayan mga bok, ayan, pinutol yan. Tapos binasag dito. Kung mapapansin nyo, ayan, may basag din maliit. Ang code X1. So ito ang pinanggalingan ng existence ng code X1, XO, X with dot. Itong marka na to, ang Imperial Regalia Code ng sword at ng mirror. So ngayon naintindihan nyo na kung bakit nag-exist sa mga site, sa ibang lugar ang X1. So sa marka pa lang na to mga bok, alam na natin kung anong itinago. Saan banda? So malalaman natin yan sa mga kasunod na marka kasi nasa wall to. Pinutol yan mga bok, ayan o, mula doon. Para siyang cross. Kung ibabox natin tong dito sa gitna, X, nandito yung 1. So ito ang existence ng kung bakit nag-exist ang mga code X1, code XO, X with dot. Yang metal, yan metal. So yung X nag symbolize ng barita yon. So hindi natin alam kung standard ba yan o mga gaposporo lang. Basta yan yung code na ginamit nila sa kung ano man ang mga nakabaon sa lugar. Given yan mga bok. Isa to sa mga inventory marker. Palatandaan kung ano man ang nakatago. Code X1. Familiar na kayo dito sa code na to kasi napapanood nyo na to kay Sir Chris. Yung iba naman XO. Yung iba naman X with dot. So ito, hahanapin pa natin to mga bok. Gawa ng code pa lang naman na to. Ito yung sinasaad doon na, sinasaad nito na may itinago silang mga barita at mga jewelries kasama ang coins. Kasi yun lang naman yung kadalasan, di ba mga bok? So hindi kasama ang gemstone kasi walang C. Hindi nakalagay ang C. X1 lang to. So yun. Isang magandang halimbawa. Ito ang pinagmulan ng code X1, X with dot, XO. So, yung X, yang, metal, either bilog or dot or ginawang X1. So, yan metal. Na-explain ko na sa inyo para sa mga baguhan pa lang sa channel ko. Yang metal, mga barita, yan metal. So, ito yung mga jewelries kasama na ang mga gold coins. Produkto siya ng yang metal. Produkto ng mga barita. So ito na yan. Ready to use. Ito hindi pa pwede gamitin. Pangbenta lang. So yun. Naliwanagan na ba kayo mga bok sa code X1? X with dot at XO. So si Amaterasu ang may-ari ng code na yan. Yan ang existence kung bakit nag-exist ang X1 na yan. Ito ang pinagmulan. Kaya may mga X1, XO, X with dot. Yun mga bok. So sana naguguluhan na kayo sa pinagduturo ko. Nanginginig na ako mga bok. Kagagaling ko lang kasi sa lagnat So pagpasensyahan nyo na. So, mapuntahan na naman natin uli yung mga marka naman na yung mga marka na walang laman. So, ito naman mga bok ang halimbawa ng mga marka na walang laman Ayan Itong bato na to. Yan. At ito. Yan. Isang magandang halimbawa to ng mga markang walang laman mga bok. Ayan, pansinin nyo to. Ayan pointer yan. Ayan Nakapoint papunta doon. So pansin nyo ba? Yung isang bato parang pointer din. Yan. So ito naman mga bok. Layat itong normal na to mga bok. Ayan yung butas nya. Normal na lang to. So ayan pointer din. Tapos ito yung isang bato na yon nakapoint dito.
Tapos ito naman nakapuint papunta doon. Yan, yung isa nakatingala. Parang butiki ito mga bok. So ito namang isa mga bok, wala siyang item, kita nyo parang ano, para siyang butiki. So naibigay ko na to sa inyo mga bok. So itong butiki na to, ayan o, yan, para siyang butiki na may ano dito mga bok, ayan o, parang tawag nito, parang noo. Ayan, dito may maliit na ano. So ito naman mga bok ang halimbawa ng ano, ang isang magandang halimbawa para kay Kappa method. Hindi naman yung ganyan yung nakita kong Kappa doon sa YouTube eh. Iba naman yun eh. Oo, tama kayo mga bok, hindi ganito. Pero nire-represent ng butiki na yan, yung parang butiki, si Kappa. Hindi siya, itong item niya, hindi nilagay doon sa ano. Diba si Kappa nandito yung bowl niya sa ulo. So hindi nila nilagay yan dyan kasi malalagyan ng tubig. Ang element nun, metal, diba? Nasabi ko na sa inyo, metal. Dito nila nilagay sa gilid na to kasi ang tinutukoy nito, yan, Imperial Regalia Code yan mga bok. Ang gemstone. Yan, opening. Ito. Kaya hindi nila nilagyan ng butas doon. So kung matanong nyo kung bakit hindi nila nilagay dyan, itong marka na to, bakit hindi nila nilagay dyan? Kasi ganun si Kappa. Ngayon, pag ilagay naman yan dyan, liliit ito. Ang nakasaad dito, malaki, marami. Pag nilagay yan dyan, liliit. So, kuha nyo na ba mga bok? So, ito isang halimbawa kay Kappa. Hindi siya literal na Kappa, itsura. Pero ang sinisimbolize nito si Kappa. So, dahil nag-exist ang markang Kappa, ibig sabihin itong site na to, nakasankin deposit na no. So, yun yung method ni Kappa mga bok, diba? Hatakin niya pababa, iloloblob niya yung target niya. So paano naman to, bakit naman sinama ko to sa mga marker na walang laman? Walang laman dito sa area ng ibig kong sabihin. So dahil sa marka na to, ang drift marker, tingnan nyo mga bok, ayan o, nakatungo yan pataas, hindi siya nakaturo dito, nakatingin siya doon. So bantayan nyo tong marka na to mga bok. Yan. Ito yung marka niyan. Ang drift marker. Ayan. Oh. So dahil sa malaki to, atlas lang ako ng konti. Para mas makita nyo ng ano. So ayan. Dito yata mas magandang ano. Nakaharang kasi. So ito, kung mapapansin nyo mga bok, para siyang rectangle. Ito may kanto. Ito may kanto din yan. Tapos sa kabila meron din. Pero yung itong part na to, ginawang curve. So tandaan nyo marker na to mga bok ha. Drift marker yan. So ano naman ang ibig sabihin nito? Itong lahat ng mga nakikita nyong marka dito mga bok, itong pointer na to, yan may daladalang stone yan mga bok ha, yung main deposit. At ito din, so lahat ng marka na to, itong tatlo na to, sasabayan sa kanya. Kaya itong spot na to, walang laman, kahit nag-intersect pa yan, ayan mga bok, mag-intersect yan dito, kasi pointer din to. So ito yung dahilan kung bakit itong mga marka na to, walang laman, kasi itong mga tangan-tangan nilang ano, lalo na to kasi may dala-dala tong stone at gates na nakaturo doon, so sasabayan sa kanya. Kung hindi nyo to alam tong drift marker na to, malamang sa malamang maghuhukay kayo doon kasi ito nakaharap papunta sa taas, o kaya naman dito kayo maghuhukay sa gitna na to kasi nakapuint yan dito, tapos yung isang marka na yun mag-intersect silang dalawa. Tapos pag hinukay nyo within 3 feet, may marker yun, syempre. Pag lumampas na kayo ng 3 feet, wala na, normal na ang layer nun.
So lalong-lalo naman yun doon. Wala kayong marker na makukuha doon sa taas. Kasi lahat ng dala-dala nilang itong dala niya sasabayan sa kanya. Ito lang mga bok ang isa sa mga drift marker na hindi pwedeng harangan ng malalaking bato o kaya yung mga naka-wall, hindi nahaharangan yan. Dalawa lang ang stopper niyan mga bok. Una, yung border ng perimeter ng area at kung tatama na yan sa mga bato na may mga marka. Yan lang yung stopper niya. Hindi magiging hadlang sa kanya ang malaking bato kahit naka-wall pa yan basta walang marka. Tandaan nyo yung marker na yan mga bok. Rectangle to. Ayan. Pero ito lang kabila. Walang naka-curve yung kabila. So ibig sabihin yung side na yan, yung part na yan wala yung laman. Makuha nyo man yan mga bok kahit sa surface ay buried marker, ganun pa rin ang decoding nun. Wala pa rin yung laman dito. Doon. So dito itong part na to, dito papasok ang lahat ng ang lahat ng nandito puro marker. So ang susundan natin mga bok itong side na to papunta doon. Kasi ito yung pointer niya, hindi yung mga kanto nito mga bok ha. Baka mamaya susundan nyo tong mga kanto nito. Ayan o. Yan, pansin nyo ba to mga bok? Hindi yan sinusundan mga bok. Itong side na to. Ito. Doon yan papunta. Ayan mga bok naka-wall yan. Mapansin nyo naman. Tapos naka-file yung mga bato dyan naka-C. So ang ibig sabihin yan mga bok, dahil sa itong part na to naka-C, so stone at treasure opening ang sa Imperial Regalia Code. Nakasaad dito sa taas, travel, dito sa baba, in front. So dito yan, sa kanya nakaharap. Ito nga, naka-wall na to. Tatagusin niya yan. May malaking bato pa doon mga bok. Naka-wall din. Na walang marka. So ibig sabihin, tatagusin niya pa rin yun. Hanggang sa makasumpong tayo ng bato na may marka. Tandaan nyo to. Surface or buried marker man to, drift pa rin ang kahulugan yan. Kasi yung ibang mga marka mga bok, iba ang kahulugan pag nasa surface. Iba naman pag nakabaon na. Pero ito, hindi nagbabago ang kahulugan yan. Kahit binaon pa yan. Hindi nahaharangan yan, lalo na sa surface marker mga bok. Walang bato kahit gaano kalaki yung bato, kahit naka-wall. Basta walang marka, tatagusin niya yan. So dahil dito, itong shape na to, ayan, kung titignan mo, butiki lang. Pero ang sinisimbolize nito si Kappa. May naibigay na akong halimbawa doon kay Kappa. Kung matanong nyo naman sa akin kung bakit hindi ko to sinali doon kay Kappa, dahil sa marker na yan, sa mga drift marker, kaya hindi ko to sinali doon kay Kappa. Yun ang dahilan kung bakit nasama to sa mga marka na walang laman dito sa spot na to, lalong lalo na sa tinuro niya. Isa lang naman ang hanapin natin dito mga bok kay Kappa, ang person, ang code ng person. So titignan natin doon kung may person ba. Bantayan niya tong marka na to mga bok. So ito yung itsura ng bato dito sa likod. Yan. Hindi yan ganyan yung itsura ni Kappa mga buka. Tulad dun kay Amaterasu, di ba? Bilog yung mukha. Pero hindi mukha ni Amaterasu, pero ang method na gagamitin si Amaterasu. So ito din naman. Tinutukoy nito na dito sa area na to, dito sa perimeter na masasakupan yan, inaplayan nila ng Kappa method. Yung deposit na pinaupo sa sunken layer. So may clone na kayo nun. So ang hanapin na lang natin ang victim ni Kappa. So umpisahan natin doon sa marka, sundan natin yun papunta doon.
So nandito na tayo mga bok ko. Ito yung malaking bato. Ayan. Nakapader. Ito na yung ano mga bok. Ayan yung marker na drift natin. So ayan. Yan yung susundan natin yung flat na bahagi. Kasi yung doon sa unahan, yan, yung doon itong part ito yung naka-curve. So ito yung flat, dito tayo susunod. Yan yung mga batong nakaharang sa kanya mga bok. Ito yung naka-letter C. Tatagusin niyo yan kasi walang marka. At sa likuran naman ng mga bato na to, ayan, malaking bato din na wala ding marka. Ayan mga bok, naka-wall. So tatagusin natin tong bato na to hanggang sa makakita tayo ng mga marka. So maghahanap tayo ng person. So ito na mga bok, sobrang ano na, sobrang sukal na. Nandito lang yung bato mga bok ko, yung nakaharang. May isang malaki pa doon sa taas. Pero ito yung nakaharang sa ano natin mga bok, sa drift marker. So naandyan yung item. Ayan. Item. Sa kabila, ito sa kabila ang enter sign. Hindi ko na papasok mga bok. Ang dami ng ano. So napakita ko naman na to sa kay Izanagi yata yon. Itong part na to. Ay pakita ko na sa inyo. At ito pa ang pangatlong marka mga bok. Aray ko. Yan ang pangatlong marka. Ang hinahanap natin mga bok, person. Pero dito wala tayong nakitang person ano. Ito lang mga butas, ayan o, 1, 2, 3, 4, 5. Flag ng Hapon yan eh. So nasabi ko na to kung sino yung nasa gitna. Ang goddess of the sun, si Amaterasu. Yan no, yan ang sinisimbolize ng flag ng Hapon. Kaya nasa gitna siya ng flag, yung pula, no, yung sun. Si Amaterasu yan. So ibig sabihin, ang victim ni Kappa dito, si Amaterasu. Flag ng Hapon yan mga bok. Square na may tuldok sa gitna. Si Amaterasu. Ang ginawa nilang pain. Oh, 'di ba? Yan yung gustong biktimahin ni Kappa. So ito naman, ayan, may person doon, si Amaterasu. Ibig sabihin itong site na to, dito, in-applyan nila ng Kappa method, yung sunken deposit. So may sukat na tayo mga bok na ibigay doon sa alpha code. No, nung unang video na dinicode ko yung mga sulat doon na mahal kong Marita from Ladno. So may sukat, naibigay ko na yung sukat doon. So ganito din yung sukat dito, isa lang. So napakagandang halimbawa para kay ano mga bok. Ang ginawa nilang pain dito si Amaterasu. Yung sa pangalawang part ng Kappa, ang ginawa naman dong code, yung puwet. Pero ito, square na may tuldok na nagsisimbolize kay Amaterasu, ang flag ng Hapon. Walang person, pero nandito si Amaterasu. Ano mga bok? So ibig sabihin itong spot na to mga bok, kasama to sa ano, sunken deposit. So may clue na kayo kung ano yung ibig sabihin nun mga bok, di ba? So kaya hindi ko to sinama kay Kappa dahil doon sa drift marker, para makabisado nyo yung mga drift marker, shape actual, hindi kinuha sa libro, actual na mga marka. So mapuntahan naman natin yung iba pang mga marker na walang laman mga bok. So dito na tayo mga bok. So tignan nyo to mga bok, oh. Ayan, oh, may butas na. So ibig sabihin nito mga bok, side by side, tagos yan dito eh. Ayan, oh, tagos yan. Hindi to peep hole mga bok ha, hindi rin yan anchor lock. So ang tinutukoy nito, may shaft.
na literal na magkatabi mga bok. Kasi nadadaan yan sa taniling. So isang magandang halimbawa to sa marka ng side by side na ikinombinasyon yung taniling. Paano to naging taniling? So yung butas nito mga bok dinretso sa baba. Dito pinadaan yung isa. Dito lang sa taas. So ibig sabihin yan, sa main deposit na yon, pwede nating dukutin dito yung isa. Taniling, kaya side by side. Side by side yung gates ng deposit, no, or entrance o portal, side by side. So ito din mga bok, ang isa pang halimbawa ng taniling. Ayan, itong butas na to diniretso pero binutasan sa gitna. So ang decode naman nito mga bok, up and down. Pero taniling yan mga bok. Taniling kasi diniretso yan sa baba. Ayan, hanggang baba yan. Ayan o. Pero yung butas dito sa gilid, sa bandang gitna lang. Malaki to mga bok eh. Yung shaft naman, up and down, na taniling din. Pwede sa taniling. So ito, side by side, magkatabi, na meron din up and down. Tapos ito, ang Imperial Regalia Code ng stone at metal. Imperial Regalia Code naman to ng mga bok ng mirror. Ito ng jewel, stone at metal. So itong mga marka pa lang na to mga bok, alam na natin kung ano ang binaon. So dahil marka pa lang to, hindi natin alam kung pinagsama ba yan dalawa o pinaghiwalay. Marka pa lang kasi yan mga bok, pero clone na natin to. Na may dalawang shaft na up and down. Meron din side by side. At ito pang isa mga bok. Ito. Malaki din to mga bok. Yan o. Ako. Oh, malaki din to. Yan. So, itong bato naman na to mga, ayun, kita nyo naman, malapad no. So, ito ang isang halimbawa din ng side by side mga bok. So ano bang ibig sabihin ng side by side? Ibig sabihin yan, nasa pareho silang side, ano, magkatabi. Kaya side by side, magkatabi na pareho nasa isang side lang. Na taniling, pwede dukutin. Yan ang ibig sabihin nan. May dalawang butas to mga bok, ayan, oh. May butas na maliit at butas na malaki. Yan. Yan o. Nakakoncave na malaki, nakakoncave naman yung maliit. Ito. Ayan o, sa baba, ayan. Ay, nag-vlog. Ayan o, may yung green na maliit. Hindi kasi masyadong madilim. Ayan o. So, ibig sabihin, ang tinutukoy nitong side by side, isang malaki, ayan o, isang malaki at isang maliit. Taniling ang nito mga bok, ang code nito ha. So, ibig sabihin, dahil may dalawang item na nakalagay, ibig sabihin yan, pwede direct shaft, dalawang butas, pwede rin dukutin yung isa sa gilid. Sa main shaft nila, doon natin dudukutin yung maliit. Tandaan nyo yung mga taniling mga bok. So, ito naman mga bok, ayan o. Ang Imperial Regalia ng sword. Ito. So, wala tayong makitang linya mga bok ha. Pero ang ginamit nila ay butas. Ayun o. Naka-concave. Yan. Pangatlo. Ito yung pangapat sa baba mga bok. Walang literal na cross. Pero may mga butas na ginawang pa-cross. So tandaan nyo to mga bok. May dalawang magkalapit. Isa yung medyo malayo. At isa naman ang pinakamalayo. So, paano ko ba nasabing wala itong laman? Eh, may mga marker na. Dahil dito mga bok. Dahil sa marker na to. So, hindi ko alam mga bok kung ulo ba ito ng ahas o palaka. Eh, hindi ko masyadong mag-gets to eh. So, dito tayo. Parang medyo mas maganda to dito. Hindi ko masyadong mag-gets. Parang ulo yata ng ahas to. Parang palaka. So,
dahil sa may animal marker tayo dito, so ito yung isang halimbawa ng drift marker. Nakatingala yan mga bok ha. Pero hindi natin yan susundan yan mga bok. Nandun yan sa langit nakaturo. Itong nguso niya, ayan o. Yung nguso niya papunta doon. Yan yung susundan natin ha. So ibig sabihin, itong mga marka na yan mga bok, ayan o. Yang mga marka na yan, yung marka ng inventory, pati yung ano na yon, yung code na yon, yung sa bato na nakatayo, sasabayan dito mga bok. Tignan nyo yung pointer mga bok, ayan o, papunta doon. Walang tatamaan tong bato mga bok ha, pero tatama to sa lupa kasi nakaumbok yan ng konti, tatama siya sa lupa ito. Pero diretsuhin yan, papunta doon. Kasi nga ito, ayan. Kung titignan natin dito sa likod, para siyang nakaturo papunta rin, nakaharap doon. Pero kung dito tayo titingin, doon siya nakaharap. So mahalagang bantayan nyo yan mga bok ha, para hindi kayo mawala. Tikita nyo sa likod oh, punta dito. Pero kung sa aktual na nandito ka, ang tinitingnan na dito banda, ayan oh, dito yan banda mga bok, dahil nandito yung shaft sa kanan. Ayan oh, shaft yan mga bok. Yung mga maliliit nandun, kasi yung apat eh. No, yung mga maliliit nandun dito sa bandang kanan. So ito yung drift marker natin mga bok, sundan natin yun doon. At ito naman mga bok, ang isang halimbawa ng up and down, side by side, pinagsama. So ang ini-emphasize nito mga bok, yung chamber nasa up, yung isa, yung kabilang gilid may isa din, ayan o, tagos yan doon sa kabila din mga bok. Hindi lang makita to kasi pababa yung isa, yung isang butas doon sa kabila. Meron din dito sa harap mga bok, ayan. So nandito yung isang butas, pangalawa, pangatlo, pang-apat dito. Ito naman yung isang butas mga bok, yan o, yan. Tapos ito, yan yung isang butas, ito malaki. Tagos yan dito mga bok, ayan o. Tingnan natin kung makita ba yung kamay ko, ayan o. So ano to mga bok ha, ang pinapahiwatig lang nito, may chamber, may shaft na up and down. Kasi may isang butas doon sa taas, tatlo naman dito sa baba. Up and down, side by side naman. Side by side kasi nandun sa kabilang gilid yung isa, yung isang butas nandito. At magkatabi to. So ito yung taniling mga bok, ng mga marka ng taniling. Yung parang ahas yata yun o pagong ba, ay palaka ba na nakaganyan, yung mga marka doon. So ito yun, ayan o, side by side na taniling. So ito yung tinutukoy kasi ito yung magkalapit, yun naman magkalayo. Kuha nyo ba mga bok yung sa sword? Dalawa yung medyo magkalapit, isa yung medyo malayo, at isa yung sobrang layo. Yan. So ito yung mga marka, tandaan nyo yan mga bok. Side by side, up and down. Pero ito ang taniling kasi magkalapit yung shaft nila. So ito ang pinapahiwatig lang nito na yung shaft may isa sa ibabaw, tatlo sa ibaba. Yung isa malayo, yung dalawa magkalapit, kaya nakakross. Yung butas dun sa ano, na may bilog malaki. So yun, ito yung pinapahiwatig nun. Saninsyado tong dalawa mga bok, yung dulo-dulo. Amateraso naman yung nasa kahoy. Tapos yung maliit na katabi ng isang saninsyado. So yan yung taniling. Yan yung side by side. Kuhan nyo na ba mga bok? O naguluhan kayo? Yan, isa to sa mga marker na maliliit mga bok yan. So may video na ako kung paano i-decode to, panoorin niyo na lang kay Amaterasu. Ayan, malaking butas sa kahoy. May video na ako nito mga bok, panoorin niyo na lang para hindi masyado hahaba tong video na to.
So ganito yung ano mga bok. Yung sinabi ko sa inyo kanina dinikod ni Sir Elmo. Yung talagang mukhang babae. So ganito yon. Ganito ang decoding nun. Haharap ka lang dun sa mukha. Ganito din yon. Salamin. Hanapin mo lang yung ano. Yung pang intersection tulad nito. Dalawang bato na pinagtabi. So andito yung dito tayo kukuha ng intersection. Ito yung ano niya mga bok. Shaft. Ayan. Isa din to sa bali na sa mga maliliit na deposit mga bok, ito yung medium. Kung ikumpara naman to ninyo sa sacrificial deposit, ito yung small. Pero dahil sa pinag-usapan natin ng small, medium to. Sa mga nakabaon, yung aabot lang yata to ng 15 pie. Yung lalim nito. Yung iba, 9 pa nga. Mababaw lang pag sa kahoy. So yan yung intersection natin. Yun ang main marker natin. May video na ako nito mga bok. Panoorin nyo na lang kay Amaterasu. May na-cover na ako nito. So puntahan din natin yung isa pang maliit mga bok. Para sa by side up and down na marker. So ito na mga bok. Ayan o. So may butas naman sa kahoy. Hindi na yan side by side mga bok ha. Tip hole yan. Katulad din yan sa kahoy. Pero magkaiba sila ng concept na gagamit. Ay concept. Magkakaiba sila ng method na gagamitin. Pero Amaterasu pa rin. So ito, hindi na yan side by side ha. Tip hole na yan mga bok. So ito naman, ang isang halimbawa ng taniling mga bok. Ayan. So pagka ang butas na pag pataas tapos bumaba, parang pag ganito mga bok, parang J. So yun yung taniling mga bok ano. Yun yung code ng taniling. Natatandaan nyo ba mga bok yung dinikod ni Sir Chris na parang gumamit yata sila ng tali nun tapos pinasok niya yung kamay kasi yung butas nakaganon, naka J. So taniling yun. Pwede yung ano mga bok, pwede yung direct shaft kasi ang ano nun up and down. So dalawang items yun, nasa taas nasa baba. So pwedeng direct shaft, pwede rin siyang taniling. So ganun yung ibig sabihin. Ito rin yun mga bok. Pwede nating i-direct, pwede rin yung taniling. Direct kasi yung nakaganon mga bok. So may example pa tayo niyan mga bok. Tunghayan nyo lang ng ng mga code ng dual shaft. So ito parang ganon din, dual shaft pero taniling ito. Kasi ayan. So itong marka na to mga bok, tandaan nyo ha. Mga slash na ganyan, kasama yan metal yan. Imperial Regalia Code, laging kasama yan sa laging kasama yan kay yung Imperial Regalia Code ng sword. Ibig sabihin metal. Yan, people yan mga bok ko, sinisilip yan. Ito yung taniling. So ito yung main deposit nila. Yan yung dudukoy natin. Katulad nung sa sinabi nga doon, yung sa marker na may ahas na nakaganon. So yun. So ito pa, isang halimbawa ng side by side mga bok. Nasa harapan ng bato yung C. So ibig sabihin may magkatabi na gates na magkatabi. So hindi mag-i-exist yan mga bok ha. Sa mga site nyo kung walang stone, walang gemstone. Hindi yan mag-i-exist. Imperial Regalia Code yan mga bok. At ito ang isang halimbawa ng yen-yang mga bok. Isa to sa halimbawa ng yen-yang. Paano ba ito naging yen-yang? Nudge. Tingnan nyo to mga bok. Malaki to dito. Paliit naman to. So ibig sabihin dahil pag ganyan yung ikot niyan mga bok ha. Pakaliwa. Ibig sabihin yen ito. Pero kung yung ikot niya naman pag ganon, yang. So ito halimbawa ni yen. So ibig sabihin ayan. Imperial Regalia Code yan mga bok. Ang gates at ng gemstone. Tapos may kasamang metal ito. Yang metal. At kasama mga jewelry. Ayan. Parang dagger type tong ng yung na to mga bok eh. Ayan yung butas tapos tumagos yung yung nasa taas yung linya. So halimbawa ito ni yen-yang mga bok. So ganito lang si yen-yang para sa mga baguhan pa lang sa channel ko. Ito yung mag-i-exist lang tong
ano na to, kung literal na may magkatabing dig site. Nag-exist ang code ng yin yang. So papaano ba to? Ganito lang yan kadali mga bok. So nakaharap yan doon. Ayan, may pointer yan mga bok. Ayan o, nakapoint doon. Kasi nandito yung sisilipin natin. So ito yung kasama to sa sun and shadow. So kaya east-west ang alignment. So nakaturo yan papunta doon sa west. So may isa dito. Kaya yung butas na papunta doon, literal na magkatabi mga buka. So ganito ang yin yang. May traps, walang traps. Walang traps to mga buka kasi yung ang ulo niyan papunta doon. So ibig sabihin yan, ito yung maliit. Nandun yung malaki. So malalaman natin yan mamaya. Ano ko lang muna to. So ayan, ulitin ko, may traps, walang traps. Malalim, mababaw, matigas, malambot. So ganun, dalawang balance na puwersa pero magkasalungat. Yon. Yin, yang. So ito abstract na yung yang, dito papunta yon, yung ulo niya. So kaya andun yung isang deposito. Kay yan naman dito maliit, malaki, maliit. Mahirap, madali. May traps, walang traps. So ganun yon. At ito naman mga bok, ayan. Ang code ng poison. Hangin. Hindi pa natin alam kung nilagay ba nila to sa vial o nasa siniksik sa bato. Katulad nung sa nakwento ni ka-TH natin na si Rewind, kawawa yung 5. Namatay. Kamuntikan na rin yung isa. Pang-anim sana siya. So, yan mga bok, magdahan-dahan tayo sa mga bato na babasagin natin. Lalo na pag nakakita kayo ng mga poison, code ng poison. So ito, isa to. Ito naman ang Imperial Regalia Sword na nagkakas ng wind. So hindi natin alam kung saan nila nilagay, kung nasa vial ba o nilagay nila to sa bato. Kagaya ng sa ka-TH natin na si Rewind, nag-share siya ng maiksing kwento doon sa 6 na magkalapit bahay, na binasag nila yung bato na bilog na nakapatat sulok ang pagkalagay. Masa na yon, magkakasama, namatay na. So yung isa naman, kamuntikan din daw, buti na lang lumapit siya sa albularyo kasi hinala nila may nasaktan silang mga elemento na hindi nakikita. So yun, napag-alaman na nalason pala siya. So malakas din yung albularyo, mataas din yung kaalaman sa lihim na karunungan, gawa ng natanggal niya na yung lason eh. So paano kung walang ganong albularyo sa lugar nyo? Eh di patay kayo. Kawawa kayo. So tandaan nyo tong marker mga bok. So tip ito ng blade, tip ito ng sword mga bok na nagkakas ng wind. So poison marker yan. Tandaan nyo yan. So ito ang halimbawa ng side by side mga bok. May portal gates, may gates na dito magkatabi. Ayan ang item, ang gate ng diamond at metal side by side. Ayan, katulad nito. Yung butas din true and true. Nasa nilagay din sa Ayan. Side by side. So yung portal din side by side, yung item side by side. So ito yon mga bok. Yan. So yan. C at C. Malaki. Malaking C. So ito yung magkatabi mga bok. Yung isa nandyan lang, sun and shadow. So yung isa naman nandito lang. Dito sa kinatayuan ko kasi may butas yan mga bok na kasya yung daliri. So susundan lang natin to mga bok. So kagaya nito mga bok, yung C mula dito sa taas pababa. So ito yung in front, ito naman yung travel. So ang travel nito baliktaran kasi yung item may magkatabi to eh. May C na malaki, may C din yung maliit. So ito naman pinapahiwatig lang nito na sa main deposit nila may maraming gemstone.
Itong malaki na to, maraming gemstone. Ito namang isang ano to, may konti. Kasi maliit lang. Pero pag yung marka na yan gahigante, so ibig sabihin may malaki. Pero sa ano na to, sa code na to, ito yung may maraming gemstone. So ito yung kukonti. Kaya ito yung given. So yung isa nandun, yung isa papunta dito. So yung isang butas naman, yung isang item naman pabalik nandun sa kahoy. Andun lang yung kahoy, si Amaterasu. So ang gagawin natin, kasi nagkamali ako nito eh. Nung dinikod ko, kasi ang nakita ko doon yung sun and shadow lang. Bago ko lang nahanap si Amaterasu. Kaya ito, dinisregard ko tong mga marka na to. Pati yung sa kahoy. So dito yung isa, alignment natin yun mga boko. Yan. Side by side yung portal. Tapos yung item side by side din. Kagaya nung sa sinabi ko doon sa inyo, yung may ahas, may ulo ng ahas na side by side. Sana naman yung up and down. So ito yung mga bok, ang marker ng up and down. Ayan. Yan peephole, ay parang peephole din, pero hindi yan peephole mga bok ha. So ito naman yung, kasya yung tatlong daliri niyan mga bok. So ito yung marka ng up and down. Hindi yan sinisilip mga bok, baka mamaya silipin nyo yan tapos maghukay kayo kasi ganun din yung turo ko. Hindi yan mga bok ha. Huwag nyo ko sisisihin, baka mamaya ako sisisihin nyo pag naghukay kayo sa mga ganyan kasi yun ang sabi ko, peephole yung mga ganyan. Hindi, up and down lang yan. So ito yon. Ayan. So ito yung up and down na ano natin mga bok. Ayan o, up and down. Kaya yung isang marker pabalik doon. Meron din magkatabi. Kaya nag-exist ang yan yang. Kasi magkatabi lang sila, literal na magkatabi. Ito yung ano mga bok, ito yung pwede sa dalawang shaft. Pwedeng direct under. Direct shaft. Yung isa pwede direct shaft dito. Dito rin pwede direct. So ang main deposit nila dito. Ang pinapahiwatig ng tunneling itong isa na to, pwede natin daanin dito. No, may nilagay silang marka diyan na pang drift para sa tunneling, para dukutin natin yung isa. Para isa ang butas lang, hindi na dalawa. Pero kung sa tingin nyo naman na masyadong delikado ang pagtaniling, so i-direct shaft nyo na lang, dalawang butas. So ganun yung ano ng mga buka, na tandaan nyo yung mga marka ng tunneling. Hindi kagaya nung sa sinabi nila dyan sa mga nagtuturo dyan sa YouTube na tunneling daw kaagad. So katulad nito, ayan mga buko, may linya, pero kasya yung tatlo. Ito yung item. Tatlo, ayan, tatlo din. Malaki yan mga buk, kasya yung tatlo, ayan o, tatlo. Tatlo yung item, yung dalawa magkatabi. Ayan, yung dalawa magkatabi, ito yung isa. Yung main deposit nila to mga buk, yung maliit, yan yung maliit. Yung isa naman pabalik dun sa kahoy, kay Amaterasu. So yun ang ibig sabihin ng mga, nandun na yung up and down. Tandaan nyo yung up and down, side by side na mga marker mga buk ha. Lalo na sa mga butas-butas na to. Yan, up and down yan. So meron din naman tayo dyan, side by side. Pati yung portal kasi nasa gilid ng bato inilagay. So yung may portal tayo na side by side din. So ito, ang nakasaad dito, ayan magkatabi. So yung isa papunta doon, yung isa naman dito. Dito papunta yung isa. So sundan lang natin yung butas mga bok. Tandaan nyo mga bok ha. So maliban dito, pagka yung si abot hanggang taas, ang tinutukoy niyan travel. Yung si naman na nandun sa baba, ang tinutukoy nun in front. Kaya ang decoding nito travel in front. So saan ka ba mag in front? Ito yung susundan natin sa in front mga bok. Yung butas na yan oh. Itong butas na to. Ito naman iba to mga bok ha. Iba naman to. Hindi yan travel in front. Gawa ng tinakpan nila eh. Tinakpan nila yung nasa baba. So ibig sabihin yan travel. Saan ba tayo magta-travel? So dito na tayo gagamit ng kumpas. Ito yung gagawin nating pang cross light dun sa sun and shadow. So tandaan nyo yung mga say mga buk ha.
Baka mamaya puntahan nyo yan doon. Ayan, doon kayo maghukay. Yung loko talaga to si Nad. Sabi, travel in front daw. So, hindi yan mga bok. Ayan o. So, meron guhit pala dito mga bok. Ayan o. Isa. Ay, dalawa. So, parang kwadrado. Ay, hindi. Iba yata to. Ito lang. Ito lang. Ano lang kasi to. Tinubuan lang ng lumot. Ito yun. Isa, dalawa, tatlo. May tatlo na yung dalawa na itong dalawa pwede sa taniling. Ayan o. Ay, hindi pala butas. So, yung dalawa nadadaan sa taniling. Dudukutin yung isa, yung maliit. Ito yung malaki. Ayan, tatlo sila. So, yun mga bok. Intindihan nyo na ba? Sa mga baguhan, sana may natutunan kayo ng konti. Itong mga dati nang nakasubaybay sa channel ko, hindi ko na to pwedeng guluhin yung pag-iisip nito eh. So tandaan nyo yung mga marker na maliliit mga bok, katulad nito. Ayan, yung C na maliit. Dito may malaki. So tandaan nyo yan. Ibig sabihin may magkatabi. Kung titignan natin, parang baliktad na number 3. Dalawang C. Isang maliit, isang malaki. So ito yung main deposit nila. Tandaan nyo mga boka, Imperial Regalia Code niyan. Dito pa lang sa mga marka na to, malalaman na natin kung ano ang itinago. Ano mga bok? So hindi natin malalaman ng kung ilang ano to ha. Kung gaano karami. Kasi wala naman silang nilagay. Yung iba kasi dito sa YouTube, nilalagyan nila ng kung ilang kilo, yung ilang tonelada yung ano. So, hayaan nyo na lang sila dahil ganun yung pagkakaalam nila. So, ito, tandaan nyo yung mga marker na up and down, side by side, mga marker ng taniling. So, may ipapakita pa kung isa pang marker ng taniling, marker din ng up and down. Ayan mga bok. At dito naman, so, pagong naman to. So, kakaibang pagong to mga bok. Nandito yung ulo niya mga bok. Ayan. Pangalawang pagong natin dito sa area na to. Ayan o. Pagong na, ayan o, binaon yung kalahati, yung ulo niya. So, na-decode ko na to, pero para sa mga baguhan, para hindi kayo malito sa mga pagong na walang paa, mga pagong na tulog at mga pagong na naglalakad. Walang paa yun mga bok ha. Kita nyo naman walang ano to. So, yung ulo niyan ibinao ng konti. Meron din tayo dito. So ito naman mga bok, ayan, nalalagyan siya ng tubig. So ito yung lake marker, heaven and lake, pero lake marker na lang. Nalalagyan siya ng tubig. Ang element nito metal. So itong shape na to, dalawa ang gumagamit, sa west at sa earth element o code 5. So ito naman mga bok, iba to kasi may karagdagang marka to eh. Instead na dito tayo magkukumpas, ito naman, ko. Ito yung kukuhanan natin ng kumpas. Ito, ayan mga bok, nasa wall. So marker ng maliliit ito mga bok. Isa to sa mga example ng mga marka. Pag maliit na marka, maliit din yung hahanapin natin. Pag malaking marka, malaki din ang hahanapin natin. Katulad nito. Tinutukoy nito bato. So, maliit lang ng marka to. So, ibig sabihin, maghahanap tayo ng maliit na mga bato. Meron nito mga bok, malaki. Kaso, hindi ko to mapupuntahan gawa ng masukal na kasi. So, ang ano nito mga bok, white degrees ha. White degrees. Meron na nakuha na meron na tayo nito eh. Nakalimutan ko kung saan ko ba to nilagay. Ay, saan ko ba to anong video ba yun, nakalimutan ko. So magkumpas ka lang dito ng white degrees. Huwag kang magkumpas ng green degrees kasi ito yung mga marka ng maliliit. Huwag kang lumampas din dito sa binigay na wall. Doon ka lang, dito ka lang, pasok ka lang dito. Marker ng maliliit yan mga buka, tandaan nyo yan.
So ito pa ang marker na maliit mga bok. Ayan o, kasya din yung 4 marka na maliit yan. Basta magkasya yung 4 na daliri. Ayan, sa gilid lang ng ano yan. Marker to ng mga maliliit. So ito naman. So dahil meron tayong code 5 dyan, pero hindi tayo gagamit ng kumpas dito. Doon tayo magkukumpas sa yung fire element na idinikit sa wall. So dahil nakasaad dito na center, ibig sabihin ang bato na matatamaan yan, yun yung center. So may video na ako nun dito, panoorin nyo na lang. So ang tinutukoy ng ano na yan, maliit lang na deposit. So nandito yung isa, andun yung, ayan o, hinati yung bato na yan mga bok. Ayan. Yan, ginamit yan sa wood element para sa alignment nandung isa. Yun. So, kasabay ang Imperial Regalia Code na sword. At ito pa ang isang halimbawa ng ano mga bok, yung maliit. Double hole to mga bok. Ayan, may hole, tapos may hole din na maliit sa ilalim. Ayan o, double hole. Pero hindi natin yan susundan dito mga bok. Ayan. May ano dito. So Imperial Regalia Code ng stone. So gemstone ang nakaano dito. May sukat na binigay. So meron na rin ako niya. Likod ko na rin to. Sa pagkumpas natin, ito yung tatamaan mga bok. Ang tatamaan natin, ang tatamaan dun sa white degrees. Itong bato na to. Ayan. So ang existence ng code 5 doon, hindi siya yung gagamitin natin na pang compass, yung fire element ang gagamitin nating compass sa white degree. So ito yung tatamaan nun mga bok, sa 225. Maliit lang din to kasi ang marker na nandun maliit lang din. Pag malaki yun, malaki din ang hanapin. So yun yung mga marker na magandang example para sa mga maliliit. So kagaya nito, isa din yan double hole. Ito yung matatamaan natin sa pagkumpas. Pag kumumpas tayo mula doon. So ito yung tatamaan ng kumpas. Ito yung center. Parang pyramid to na pinutol mga bok. Triangle din yan. So ito naman mga bok ang isang halimbawa ng maliit na deposito. Kita niyo ba mga bok? Ayan o. May item. Bilog yan. Ito tinabas. Tapos pinutol to. Pinutol. So ibig sabihin yan small. Pag maliit na marka mga buka, pag maliit na marka, pag ganito lang kaliliit, ibig sabihin yan small. Meron din tayo nitong gigantic. Ibig sabihin naman nun bunker. So ito small deposit lang to. Tandaan nyo mga buka, ito yan, pinutol to dito, binasag yan, binasag. Bali may 3 bahagi ng bato. Ito 1, 2, 3. So pagka ganyang marka, ibig sabihin yan small. I-check din natin yung maliit na bato nandun sa taas. Yung maliit na bato sa taas nito. So ang tinutukoy niyan mga buka, yung bato na nandun sa taas. Kasi nasa mababang area to eh. Mataas yan dyan. So ang i-check natin yung doon banda. So yung parte na yan ang i-check natin kasi doon to nakaharap tong yung ano na to. Itong linya na to. Pati itong ano na to, doon nakaharap. So doon natin i-check yung maliit na bato. So yun yung tatamaang isa mga bok. Sa white degrees yan. Dito tayo magkumpas ha, dito tayo doon. Kasi wall yan eh. Nandito lang yung mga deposito. So yan. I-cover naman natin yung ibang pang code 5. So ito naman ang ano mga bok. Ang shape ng code 5 na ginagamit sa code 5. Heaven and lake pa rin to marker mga buka. Yan, nalalagyan ng tubig. So ibig sabihin yan, ang element niyan metal. So ginagamit ito ng west, ginagamit din ito sa code 5 center earth element. Yang shape na yan. So ito naman earth element din ang gumagamit. Pag nakatayo yan, yung rectangle na nakatayo, kasi pag ito yung tuktok ng bato eh, parang sumabay siya. So ibig sabihin code 5. Tinayo yan, wood element naman yan. Lahat ng butas na malalagyan ng tubig mga bok,
metal ang element niyan ha. So ito isang halimbawa ng lumang trigrams. So dahil may metal tayo dito at gamit ito ng code 5, ang tatamaang marker nito pag kumampas tayo, yun na yung center. Ito din kasi gamit ng earth element ito. Sa lumang trigram, so siyempre may metal tayo dito. Puntahan natin doon, tingnan natin yung earth element. So sa lumang trigrams, ang earth element northwest at nasa north. So dito, ayan, mula dito kumpas ka lang ng north or northwest. Ito na. So tatamaan natin mga bok, ayan oh. Dito walang earth element dito mga bok, ano. Ayan. Yan. Pero ang shape ng earth, ginagamit ng earth element ito. Butas na ginawang rectangle. Tapos may ano sa gitna, may butas sa gitna. Ay concave. So flag ng Hapon. Rectangle, nagsasaad ng earth element. Si Amaterasu yan. Ito. Kahit anong shape mga bok na nalalagyan ng tubig, metal ang ibig sabihin yan. No mga bok. Sa east ito. Ayan o, kita nyo naman. Sa east ito, wood. Laging kasabay ang Imperial Regalia Code na sword. Yang metal. Ito naman, ang yen metal. So, east, west, Amaterasu method to ang ginagamit nito mga bok. Ito yung sinisilip ni Amaterasu, tapos tatayo siya sa kahoy. So, may video na tayo niyan. So, panoorin nyo na lang. So, ito yung isang halimbawa ng code 5 or center. Ito, rectangle tapos square. Ang tatamaan ng marker na to, pagkumpas natin, ang tatamang marker siya yung center. So, ito naman din. Ganun din. Ang tatamaan ding marker nito, pag kumumpas ka pa west, kasi metal yan. So, ibig sabihin yan, ang tatamang marker siya din yung center. Kaya yan. Ano? Sun and shadow naman mga bok, kukumpas ka lang dito ng north-south. So, ito yung given na oras. East-west lang naman ang alignment ng sun and shadow. Hindi ka naman pwedeng gumamit ng sun and shadow na north-south. East-west lang yan mga bok. Kukumpas ka lang ng north-south dyan. So, yan yung oras. Dito naman, naka north-south na. So, ibig sabihin under. So, ito. Ayan, metal din yan mga bok. Nalalagyan ng tubig. Metal element yan. Lake marker. So, dito, sa south, may metal. Sa north naman, may rectangle. Earth element ang gumagamit. Dito naman sa isa, bagong trigrams naman, may metal sa west, may wood naman dito sa yung pagong na nandito. So yung isa naman, may wood doon, may metal naman din yung may metal code na ginagamit. Oh, nalalagyan ng tubig, metal yan. Kaya east west ang alignment nila, wood at metal. Pero laging kasabay niyan mga islas na yan yung code ng Imperial Regalia, ang sword. So i-cover natin yung mga bok, yung mga marker na wala pang laman. Tumubo na. So katulad nito mga bok, ayan, meron tayong intersign dito, meron ding tawag nito pathway na ginawa papunta doon. May intersign tapos pointer naman ito. Ayan o. So dahil itong pointer na to, hindi naman to pumasok sa trigrams, i-apply natin si Satori. Ibig sabihin itong mga marka na to walang laman. Kasabay ng intersign yan. So pagka mga ganyan mga bok, kung may enter na, ang tinuturo niyan portal mismo, Puhukayen. So since ang tinuturo nito iba at hindi to pumasok sa trigrams, babaliwalain natin itong mga marka na to. Ibig sabihin walang laman yan, no? Enter sign, may pointer, tapos may pathway na ginawa. So ibig sabihin walang laman yan. Isa na Satori method ang gagamitin natin yan. Baliwalain natin yung mga marka na yan dahil walang laman yan. So ito naman mga bok ang
ang code ng 7C or 8 gates. Imperial Regalia code yan mga bok, no, patungkol kay Susano ang 8 gates. Ayan mga bok, 7 yan, no. Pero kinorb to ng konti kasi sinasabi dito na travel. Yung C naman sa baba, nakaganyan kasi yan mga bok, so ang nagsasaad na in front. Itong C na nasa taas travel, yung C na nasa baba in front kasi mula taas pa baba yan, so travel in front. Wag nyo na tong kumpasan tong mga bok kasi tatama man yan sa trigram, so hindi. Portal ang tinutukoy niyan. So nandun, dalawang portal. So ito naman mga bok, oh. Ayan, may portal din. So dahil sa kasama to sa taas in front, ang problema nito may nilagay dito. So ito yung magdadala natin in front, kung saan in front papunta yan doon. Mga bok, may pointer, nakaharap kasi yan doon mga bok. So nakaharap yan in front, travel in front, no, kaya nilagay yung marka na yan. Isa yan sa mga drift marker mga bok. Ayan, instead na pupunta tayo doon, dito banda, so hindi na kasi nakaturo yan doon. So isa yan sa mga drift marker. Ito naman, isang malaking deposito. Ito. Yan. So ito mga bok, ayan, may person dito. Tapos one shaft. Ito parang ano to mga bok, parang aso, may nguso, pero pagong yan mga bok kasi ito natanggal na lang yung isang bato, papunta yan doon sa west. So code 5 at person ang dadalhin natin yan sa marka na yon. Ito, code 5 at person nasa west. So ang nakasa dito mga bok, ayan, meron din dito. So parang person na parang enter sign. So dito doon sa west, nasa center yung person. So dito tayo sa gitna. Ayan, may letter T. So yan naman mga bok, ang ibig sabihin yan, no, ganito. Yan. Ganyan, letter T. At ito din. Yan, dalawang T. Kung dito tayo titingin, letter T yan, ito. Kung doon tayo tatayo, ito naman. So ito yung marker ng up, ito naman yung down. Sa treasure code, tunnel yan eh, pero up and down yan, kanji. Mga bok, up, down. Ito rin, isa rin to mga bok. Ito naman ang old kanji din to. Yan yung up, ito naman yung down. Yan. So linya tapos tuldok. Linya naman sa taas tapos tuldok sa baba, no. Ito yung up, ito rin yung down. Parehas lang din yan. Up yan, down to. Kaya check natin yun sa baba, check din natin sa taas. So nakasa doon mga bok na ano, ang nakasa doon nasa center yung person. Nakasa naman dito may shop na tatlo ay person. So nasa center yung person, tatayo tayo dito, haharap tayo. Yan. Kasi yun yung nakasaad up. Puntahan din natin sa baba. Ayan o. May enter sign. May malaking bato. Ito yun mga bok. So itong code naman na to mga bok, ang sinasabi ko sa inyo. Ayan. Gahiganti yung ano na yan. Ito yung marka na pag maliit, maliit din yung hanapin natin. Pag malaki, malaki din. Gahiganti yan. Tatlong putol yung bato na yan. Oh, pinutol, bali tatlo to. So dito, deposito malaki. Doon naman, bato. Malaking bato kasi malaking marka to. Ayan mga buko. Putol yan. Putol din yan. Pinutol din yun. So bali nakaganyan yan mga bok. Paganyan. Tapos pinutol. Tapos putol yan. Putol yan. Bali tatlong bato.
So deposito yan, bato naman yan doon. Ano mga bok, naintindihan nyo na ba? Pag malilit na marker yan, yung ganyang mga malilit na marker, maliit din. Pag ganyan kalaki, so malaki din ang hanapin natin. Ano mga bok, so ito mga bok ang code ng ano. So inventory marker din to. Ayan, nakaganyan yan. Yung doon naman pag ganyan, parang naka V, pero hindi magkadikit yung dulo niyan mga bok ha. So tatlo yon, tatlo din dito. Itong basag na to, so may naka-align na big boulder. Meron din yung isa, basag din, may naka-align din isang big boulder. So napaliwanag ko na to, panoorin nyo na lang. Yun yung nasa gitna. Sa gitna ng person, doon harap ang person eh. Tapos may malaking bato. So surface inventory to mga bok ha. Tandaan nyo, may naka-align na ano, surface inventory. Kung ilan yung bilang yan, bilang. Kung ilan yung deposito. Ano mga bok. So ito naman mga marker na walang laman. Ayan. Sakop ito di Satori mga bok, pero hindi nakasama sa tawag nito, hindi nakasama sa mapa niya. Ayan, nakaharap doon. Ang layo na pinupoint. So isa yan sa mga marka na walang laman. So katulad din nito mga bok, isa din to, mga marka na walang laman. Ayan o. So nakasi ito, ayan, kung mapapansin nyo nakasi yan, pero may butas. So itong butas naman na to mga bok, hindi to papunta dito sa harap, doon yan sa likod, tagos yan. Papunta yan doon sa likod kasi wala yung item dito sa harap, yung C. So Satori method, walang laman to. So ayun pa, may ano yun, may slash, nandun yung isang bato, ayun o. So Satori method ang ano natin na ito mga bok, baliwalain natin kasi itong mga marka na to wala tong laman. May ano naman dyan mga bok, ayan. So may pathway silang ginawa, papunta naman yan doon. So ito yung mga marker na to, yan, walang laman yan mga bok ha, doon yan sa kabila. May video naman akong nagawa dito. So pinapakita ko lang sa mga baguhan. Kasi dumadami na yung nag-subscribe sa channel natin. Nangangalahati na tayo sa 500. At dito naman mga bok, ayan o, butas. No, may butas dito. May butas din sa taas. So marka ng up and down yan mga bok ha. Isa yan sa mga marker ng up and down. Andito naman yung dual shaft. Ayan o. Hindi ko pala napakita yung isa. Ayan. So kung makuha nyo to sa ano, sa paghukay, direct under tunneling. So since ang target natin nasa bato, direct under naman nito, ito yung dual coating sa gilid. Dual shaft, nandito yung deposito niyan. Dual coating sa gilid. Tandaan nyo yung hiliran ng marker na to, pag itong elevation na to mga bok, kasi ganon din yung elevation pag dinukot na natin ano. At ito mga bok, may dash tapos tullok, may sniper marker, poison pa rin, silent killer. So bantayan natin to kung saan nila to nilagay. Silent killer, malamang sa malamang nasa hinalo to sa bato. Kung hindi hinalo sa bato, contaminated yung item. Dash, ayan, dash yan, tapos tuldok. Bantayan natin yan, poison marker yan, sniper, silent killer. Yan mga bok ano. So dual shaft yan mga bok ha. Yung butas up and down. So isa pang halimbawa ng up and down to mga bok. Yan, N. Malaki to dito. Malaki yung sa baba, maliit naman yung sa taas. Kasi saranggola marker to mga bok. Sa bigat, maliit lang to. Ito mas mabigat to kasi ito yung nagpapalipad. Ito yung tao mas mabigat, hindi to kaya ilipad ng hangin. Itong saranggola ang nililipad, kaya maliit lang. Pero sa presyuhan, mas ano to mga bok. Diamond kasi to. Ito ang metal. Marker ng up and down yan mga bok ha, N.
Parang titignan natin parang 4. Pero dugtong yan mga bok ha. Up and down din yan. At ito naman mga bok ang halimbawa ng taniling. Parang naka-letter J yan mga bok. Taniling ang ano niyan. Pwede direct, pwede tunnel. So parang dual shaft din. So isang example ng tunneling yan mga bok. Parang naka-letter J yan mga bok, na may dumi lang kasi. Pag ganyan yan ay parang L, pangat doon. So ito yung marker ng tunneling or dual shaft. Pwede direct under. So ang shaft niyan up and down na pwede tunneling, pwede rin direct. So ito yung mga marka na yan mga bok ha. Sana naintindihan nyo. So ito naman mga bok ang 7C. Code 7C or 8 gates ito. So ibig sabihin yan may dalawang deposito, metal at gemstone. At ito ang halimbawa ng ano mga bok. Ang isang halimbawa ng side by side, up and down. Side by side kasi nakalagay yan sa gilid mga bok. Ayan o. Side by side yan mga bok ha. Pero nakatungo ng ganyan kasi ang tinutukoy niyan up and down or top and below. So isang mga halimbawa yan, may dalawang portal. Yung isang portal metal at gemstone. So magkahiwalay. 8 gates yan mga bok ha. So may isang item sa west ay sa east. May isang item din sa west. Isang item gemstone at metal. So isang halimbawa ng up and down side by side. So ito naman mga bok ang halimbawa ng code 5 or tingnan nyo sa lapad ng ano na to, ayan, sa lapad ng sapa siya yung center. So ibig sabihin yan yung item nasa center kasi code 5 eh. Pero ito yung sub marker nya naka-point dyan sa gilid. So ibig sabihin ang center na tinutukoy nyan nasa gilid. Code 5 yan, pyramid yan mga bok, ayan o. So ang tinutukoy ng center na yan nasa gilid lang. So ayan mga bok. Center pero nasa gilid. Ayan o, dalawang item. Dalawa. Intersign yan mga bok o. Malaki, maliit. So dito yan. Ayan yung item. Center pero nasa gilid. Ito yung center. So ito halimbawa ng code 5 mga bok. Ayan o. 5 din yan na naka-embed yung bilog. Mirror. Yan metal. Ang tinutukoy niyan hindi south, hindi yan pointer. So code 5 lang yan at person. Code 5 at person, center at person. So person ibig sabihin natutungtungan. Yung center na tinutukoy niya pwede tungtungan ng tao. So doon nakalagay yung one item. One item. Dito. Ayan. Ayan o. Yung item nakaturo dito, ayan. Tapos meron dito. Tapos ito, isa ang question marker nito mga bok. Air element ito mga bok sa 4 quadrant. Yung guhit tapos may maiksing guhit dito, dalawa magkatabi. So question marker yan mga bok ha, tandaan nyo yan. Dahil sa dito ang target natin nasa bato, so ibig sabihin hinalo sa bato yung poison. Kung nasa ano to, kung naghukay tayo sa lupa, so malawang sa malamang nakalagay ito sa vial o kaya hinalo din sa lupa. So ganoon yan mga bukha poison. Air element ito sa 4 quadrant naman.
So dito may one item. Yung poison na hinaluan ng ano, may air element, yung one item lang. Yan o, kasi yung isang daliri item. Yung isa lang. Pero may poison yan, ayan o. So may dalawa yung item. Yung isa contaminated yung cover kasi ito air element yan. Mga bok, poison marker yan ha, tandaan nyo. Horizontal line, tapos may dalawang dash sa baba. Yung one item lang. So ito naman mga bok ang halimbawa ng travel in front. Ayan o. Maliit na C pero mula taas hanggang baba. So itong taas ang travel, yung sa baba yung in front. So dito yan magta-travel. Tandaan nyo mga bok, hindi ito mag-i-exist yung mga C na yan kung walang gemstone. So gemstone ang tinutukoy niyan at portal. Kasi kay Susano yan 8 gates. Kaya ang gemstone at portal magkasama nandito. So aakyat yan dyan. So ito naman mga bok, water element sa 4 quadrant, fire element naman yan sa luma at bagong trigrams ano. So covered ko naman na to mga bok, sa mga baguhan pa lang sa channel ko, panoorin nyo yung year end kasi nandito na explain ko to ng maayos. Ang pagkakamali ko lang kasi nasabi ko water element sa 4 quadrant ay sa 8 trigrams, sa lumang trigrams. Yun yung pagkakamali ko dito mga bok, kaya pagpasensyahan nyo na. Sa 4 quadrant ang ano nito, water element. So nandito ako mga bok ito. Dahil kay Pagong. So ayan, kung makikita nyo si Pagong, wala nang paayan mga bok ha. Ayan. So yung Pagong na yan, hindi yan sleeping. Moving yan mga bok. Katulad din yun sa ano, yung ulo na binaon. Moving din yun. So ito, moving din mga bok. Ito ang drift marker mga bok. So ang magiging paa ni Pagong ayun. Nasa year end na to mga bok. Panoorin nyo na lang, yun yung magiging paa ni Pagong. Nilagay ang drift marker na yan dahil yung marka na yun pupunta yan dito tapos magkakaroon sila ng intersection dito sa marka na to. So dito kaya nilagay yung drift marker. So ibig sabihin kahit walang paa si Pagong, magta-travel pa rin yan, gamit yung yun ang magiging paa niya. Nasa year end na to mga bok. So ayan yung isang ano natin, kasama na to sa year end mga bok. So ito mga bok may bilog. Ito yung magiging paa ni Pagong. Yan dalawa na yan. Ayun si Pagong Kaya may drift marker yun. Kasi magkaroon ng cross intersection yung itong dalawang marker na to. Tsaka yun, magko-cross dyan. Kaya nilagyan ng drift marker. So ibig sabihin, kahit walang paa si Pagong, travel pa rin. Moving turtle si Pagong. Ito yung magiging paa niyan mga bok. Sasabayan doon. So ayan mga boko. Yan. Parang bilog, nalalagyan to ng tubig. So ang tinutukoy niyan mga bok, hindi yan Imperial Regalia Code ha. Opening na lang yan mga bok, nandito. Metal yan, metal. Yung entrance ng metal nandito. Ayan. Isa to sa mga halimbawa ng dagger type or yen metal. Yen sword. Yon, yang metal, yang sword ay Imperial Regalia Code ng sword pala. Ito naman ang Imperial Regalia Code ng dagger. So sa given na to mga bok, ito yung mga marker na maliliit, dagger type. Hindi tayo pupunta doon, papunta tayo doon dito sa kabila. So ito pang isa mga bok, ang C na nasa taas hanggang baba, abot yan hanggang baba mga bok ha. So itong C na nasa taas ang travel. Yung C na nasa baba ang nagsasad ng in front. So dahil Izanagi method ito, wala tong laman. So kung paano naging wala ng laman to, para sa mga boguhan nasa year end yan, kasama to. Panoorin nyo na lang. So travel in front yan ha. Isa to sa mga example ng travel in front.
Tapos Imperial Regalia Code. Tandaan nyo mga bok, laging kasama ng letter C na yan, Imperial Regalia Code. I-apply natin sa perimeter dito. Walang laman yan. So travel, yung C na sa baba in front. Travel in front. So yan na mga bok, ano. So sana na-familiarize kayo sa mga ginagamit natin dito. Sa mga Imperial Regalia Code. Sa mga travel, no. Marami-rami tayong na-cover na pinag-isa ko na. So cover ko naman na tong mga ano na to sa year-end mga box. So panoorin nyo na lang sa mga bago. Yung iba nasa chamber inside rack, panoorin nyo rin. Kasi may mga ano ako doon, may mga video din ako doon na sa decoding. So tandaan nyo yung mga position marker mga box, ha. So yan, ilong, metal ang element nyan. Hindi tayo papunta doon. Hindi kagaya nung isang dagger type na nasa harapan, nandito, no. So ito iba. Yung ano nito, yung item nandito sa gilid, doon tayo magsukat. Ayan yung sukat niya mga boko. So yun. Ayan, metal yan mga boka, hindi yan Imperial Regalia Code ng ano. Metal lang yan. Papunta dito, ayan o. Dito yan nakaharap, metal. Yung ilong, metal din yan ang element yan. So kita nyo ba mga bok, magkakadikit-dikit yung bato, oh. Yan, magkakadikit din. So yung isa inanod na andun. So ito yung magiging paa ni Pagong. Yan. Nandun si Pagong, magta-travel yan dun. So yun na mga bok. Sana na-familiarize na kayo sa mga ginagamit natin dito, no, pati yung sa mga Imperial Regalia Code. So sana na-familiar na kayo. So ito yung isa naman. Panoorin yun sa mga baguhan pa lang, panoorin sa year end. So muli, ito si Nudge na mag-iiwan ng ilang mga kataga. Sa treasure hunting, hindi kailangang magaling ka. Ang mahalaga, may alam ka sa mga marka. So paano ba yan? Hanggang sa sunod.